Hello, good morning. Kamusta na kayo dyan? Sa ngayon, nandito ako sa parking lot ng ginatrabahuhan ko. Ipakita ko sa inyo kung paano gumawa ng styrofoam block step by step from raw material to finished product. At saan ginagamit ito yung mga block, pakita ko na lang mamaya sa inyo dyan sa loob. Okay, ayun, nakita nyo yan ang flag, yung Canucks, Canada, at saka dun sa dulo British Columbia. Ito ay building ng company nga ginatrabuhan ko. Yan ang mga kutsina yan, mga kasamahan ko yan sa trabaho. Ayun, papasok tayo konti. Ayan, may nakayuko dyan si Jay, nakaupo lang. Okay, itong sinasabi ko nga raw material. Ito yung raw material nga ginagamit paggawa ng styrofoam. Yan. At yung mga styrofoam na yung nakatayo na yan, yun na yung produkto namin, finished product na yan. Nakastock na yan dyan. Okay. Yung kasama ko, marami ipe-perform ngayon. Magugulat sa ito yung sinasabi nga raw material. Ipakita ko. Ayan. Parang asukal ang tsura niya. Ngayon, tutuloy na yan sa makina. Okay. Ang isang bag nito 8,500 kilos. Okay. Ngayon ito kiluhan ito Naka-measure ko na how many kilo yung material babagsak sa loob ng makina. Ito naman yung tubo na yung nakikita nyo, yun ang papasok sa makina ng material. Yung blue na yan, nakikita nyo yan, yun na yung combustion chamber. Papasok dyan ang material, tapos lulutuin sa loob. Yan. Tapos titimplahin dito. Yung makina nga, yung materials kanina nga ginpakita ko sa inyo, ginaluto na ngayon dito sa loob ng makina. Pero makita nyo yan mamaya pag naglabas na. Tingnan natin, ipakita ko sa inyo kung paano, ano na malapit na sa, ayun na. Yan na yung mga ginluto nga materials galing sa makina. Ginakuhaan ng density. Ayun, lumalabas na yan. Pero makuha tayo ng sample. Ayun, ito na sa kanina. So ito naman nagko-control sa kanya nga density. Yan. Ito naman
ang galing dun sa makina pumapasok dito sa silo. Ginapatuyo yung mga beads, mga material, kaya yan iba-iba yung seating yan. Ito naman nagkumokontrol sa makina. Timer, vacuum, pressure, steam, air. Yeah. Ngayon, titingnan natin doon sa kabila kung paano maglabas yung material. Ayan, yung nasa nakikita nyo yan, ang tawag nito ng mahaba, drying bed. Yung lumang labas dito nga, ayun na, lalabas na. Yung lumabas na luto na nga bed, ginadischarge ka rito sa drying bed. Ayan, marami yan. 111 kilos yan. Yung material, ginadischarge sa drying bed. Pagkatapos, ginapatuyo yan sa drying bed hanggang doon sa dulo. Ginadischarge naman ng vacuum pump. Ayun naman, ay blower. Ginapos ng blower yung materials. Ayan, lumalabas doon sa drying bed. Ginapos ng blower papunta doon sa mga silo. Yan, panakita nyo. So yan ang process na magluto ng material sa makina, ng beads, paggawa ng styrofoam. Okay. Nakita nyo yung mga nagawa ng styrofoam. Ayun. Sa sunod ko nga video, ipakita ko naman sa inyo kung paano naman mag-cut. Abangan nyo na lang yung sunod ko nga video kung saan ginagamit ito yung mga blocks na ito. Sa totoo lang, ito yung kung dito ka nakatira sa Vancouver, alam mo yung Patolo braids. Nag-supply kami sa Patolo braids na mga styrofoam sa approaching sa braids. Ang tagal. Gusto ayun, ipakita ko sa inyo yung buong block na galing sa makina na lalabas. Ayun, lumalabas yung block na galing sa makina. Ito na yung materials na pinakita ko simula sa raw materials. Ito ay finished product na. Yun, ginabuhat pababa. Tapos mag-aangat yan. Pag-angat niya kinilo, nasa malaman na kung ilang kilo yung isang block. Abangan nyo na lang yung sunod ko na video kung paano naman